tubig. Tapos gusto mong papasukin yung paksiliga na kukonsumo ng malaking porsyento ng tubig. Paano nyo nasisikmura yung ganito? Kung may ganito tayo sa pangkat, hindi na natin kailangan ng kaaway. Huwag kayo nagpapadala sa matatamis na salita ng mga Amerikano. Mga kapatid, kung talagang gusto natin magkaisa bilang isang bansa, kailangan natin ng isang radikal na pagbabago. Ang mga Amerikano ay ipaubaya sa mga kababayan natin bisdak na mahilig makipag-video call sa Skype, sa Messenger, sa WhatsApp, sa Viber, sa Telegram. Ipaubaya ang mga Amerikano, mga Europeyano, ang mga puti sa mga kababayan natin. Okay guys, marites ng social media. Maritisan tayo guys, no? Mayroon tayong pag-uusapan guys. Yung nagsalita guys ay si Ato yun. Yung sinasabing Ato ang class A's na mga pangit. Ganon siya, no? Sikat na sikat sa vlogger. Palagi yan sila nagkukulab ni Soy, no? Ni Soy, no? Yan yung mga lalaki na talagang pag nagsalita ay no hold bar, ika nga. Talagang tinatawag na real talk talaga. So, nagkaroon lang siya ng actually ang kanyang topic noon, nagre-react siya regarding sa Pax Silica, no? Pax Silica, ayan, Pax Silica, no? Ano ba yan? Yan yung balak na itayo dito sa Pilipinas na kukonsumo ng malaking porsyento ng water resources natin, no? Anyway, hindi ko na ipapaliwanag sa inyo. Kung gusto niyo ng another topic regarding dyan, di mag-comment kayo dyan sa baba. Anyway, may nabanggit lang si Ato na medyo parang discriminate sa mga Bisayang babae. Ayan yun, no? Ipaubaya yung mga Amerikano sa mga kababayan nating bisdak na mahilig makipag-video call. Okay guys, narinig nyo? Ipaubaya nyo na yan yung mga puti, mga sa mga babaeng Bisaya na bisdak na yun nga yung parang nag-video call, kumbaga nananarget ang mga Bisaya na mga Amerikano, mga foreigner kasi nga para maahon nga daw sa kadalasan na banggit, makakaahon sa kahirapan kasi ang sagot sa kahirapan ay puti. Siyempre may mga vlogger na mga Bisaya. Ako Bisaya rin ako Bisayang Bisaya. Dako kong Bisaya bay. Pero hindi ako sikat na vlogger. So hindi wala nakikinig sa akin. But itong vlogger na to, yung kuang lubot, ano ba yun? Dakong lubot, ganun. Ito yung sinasabi niya, Pagiging bisdak, ano ang problema sa magbibideo call ng mga Amerikano? Trabaho, may sweldo. Paano nyo nasisikmurang pag-usapan Okay, ng no? trabaho at Bisaya, ano ba yung yung tagline niya sa kanyang vlog? Basta may lubot, no? So guys, bilang Bisaya guys, no, medyo makakaparamdam ka ng medyo discrimination na damdamin doon sa nabanggit ni Ato, no, na ipaubaya mo na yung mga Amerikanong puti sa mga bisdak. Kasi ang bisdak, ibig sabihin Bisayang dako. Doon lumaki, no, na mga babae na mahilig kuan nga daw yung tinatawag na video call or alam nyo na yung ibang babae kasi na doon sa Bisaya, no, na gano'n ang mga pamaraan nila para makita ng forever. Pero siyempre masakit din sa ibang Bisaya na generalize, no. Hindi lang naman Bisaya gumagawa niyan, marami namang gumagawa diyan na kumbaga yan ang na naghahanap ng magiging asawa sa ibang bansa kasi nga yung lamang sila sa kalagayan ng mga lalaki kasi sa atin, no. So nandun yung discrimination, no? Pero hindi natin masisisi si Ato dahil yun ang kanyang kaalaman, ano. Ganito kasi yan guys, no. Unfair kasi sa mga babae din na, di ba kadalasan banggit natin, pag may nakapag-asawa ng foreigner, ang tagline ng mga tao o kaisipan ng mga tao ay may isa na naman tayong kababayan nakaahon sa hirap. Di ba pag makita mo yung babae na nakapag-asawa ng foreigner, no? Kadalasan ang nasa isip ng iba ay nakaahon na siya sa hirap. May isang kababayan na naman. So, na-generalize yung ibang mga lahat ng Pilipina ganun.
Pero hindi kasi ganun yan guys eh. Hindi lahat ng nakapag-asawa ng puti ay yung foreigner, ang mga Amerikano ang may kalagayan na maganda. May mga babae na mga Pilipina na may trabaho at maayos ang kalagayan, nakapag-asawa talaga ng puti na hindi naman mayaman, pero kuwan ba, yung nag-iibigan talaga sila. So masakit sa mga babae na gano'n na pag nakita ng mga tao, ang iniisip agad, nakaahon na siya sa hirap kasi may foreigner na siyang asawa. Di ba? Ganon din kami mga Bisaya na pagka ganon, di ba, generalize ni Ato na ibigay mo na sa mga bisdak na mahilig mag video call sa mga puti na mga kuan. Although hindi naman niya sinadya yon, parang sinigwi lang niya dahil ang pinaglalaban niya yung Pax Silica na tatayo din sa bansa natin. So I hope hindi ko siguro, inisip ko siguro hindi kuan ba yung baga yun lang yung pumasok sa kanyang kaisipan na para enlighten yung discussion sa regarding sa Pax Silica. But still may nasasaktan kang lahi, no? Kasi Bisayang dako is hindi naman lahat ay naghahanap ng foreigner sa online. Pero although maraming gumagawa, kaya hindi rin natin masisisi, no? Pero hindi lahat na porket nakapag-asawa ka ng foreigner ay isipin mo ay kuha na, aahon na sa hirap dahil galingan sa mga ganito, yung nagkikipag video call, nagkikipag dating apps, di ba? May mga ganon. Hindi lahat, no? Kasi ang mga anak ko ay mga babae rin. Hindi ko yayabang mga anak ko, mga profesional. At ang kanilang mga karelasyon ay mga foreigner, mga puti, no? At hindi yon kinuha nila sa online. No, hindi nila kinuha. At saka hindi rin mayaman yung mga puti na kuan, no? Hindi. Kaya nasasaktan ako kasi although hindi na Bisaya yung mga anak ko, no? Kasi dito na lumaki. Kami lang mag-asawa Bisaya. Pero ako, purely talaga, Tagalog ako. Pinanganak ako sa Maynila. Nilipat na ako ng nanay tatay ko sa Bisaya kasi nga, doon na sila nagtayo ng bahay. Pero dito talaga ako pinanganak. Dito ako pinanganak at nag-aral ng grade 1 sa Maynila, no? Tapos nilipat na ako sa... Pero ganun pa man, nanay tatay ko ay Bisaya, no? So, ako siyempre, dugong Bisaya rin. Dito lang ako pinanganak sa Maynila, no? Anyway, masakit lang na i-generalize tayo, no? Mga Bisaya, no? Biruin mo, sa dami ng babanggitin ni Ato na ipaubaya muna yung mga puti na yan, mga Amerikano na yan, sa mga bisdak nating kagbabayan na mahilig mag-video call at magpunta sa mga dating site, no? Parang ganun ang datingan eh. So, siyempre, bakit? Bisaya lang ba gumagawa niyan, pre? No, hindi naman siguro Bisaya lang. At saka wag nyo naman na i-generalize na ang mga Pilipina nating kababayan, pag nag-asawa ng foreigner, ay lahat ay ang hangad ay hahanguin sa hirap. May mga Pilipina tayong mga kababayan na well-off na. Nag-asawa lang talaga ng foreigner dahil nag-ibigan sila, totoo sila nag-ibigan. Na which is, din, yung nakakasakit ng damdamin, kung i-generalize mo rin na lahat ng Pilipina, pag nag-asawa ng puti, ay Bisaya at naghahangad na mahiyango sa hirap. Di ba? Ganun ang ikukan nyo. Anyway, tanggap ko naman na talagang noon pa man ay marami na akong naranasang discrimination regarding sa Bisaya. No? Pero, siyempre, sabi ko nga palagi, ang mga Bisaya, pagdating talaga dito sa Maynila, nadi-discriminate talaga kami. Kasi una-una, dayo kami rito, wala kami pupuntahan, wala kami koneksyon. No? Dati yun yung mga dati kasi, hindi tulad ngayon na exposed na tayo lahat. No? Kahit nga mga puti ngayon, exposed sila, pati mga artista na exposed na sila eh. Hindi tulad dati, ang mga artista, makikita mo, kala mo, Diyos pag nakita mo eh. Kahit naman kami dati, nung mga Tagalog, pumunta ng Bisaya dati, pag nagtatagalog ka, grabe yung namin, yung tinatawag na intimidation namin pag Tagalog ka. Pero ngayon, hindi na.
expose na tayo sa lahat nating mga kabuhay-buhay, no? So, ang akin lang, nag-react lang din ako dito kasi na-generalize niya to. Nakala mo naman, Bisaya lang gumagawa ng ganun, pre. Marami din gumagawa ng mga Tagalog ng ganun na nakikipag-dating site at naghahangad din na mag-asawa ng foreigner dahil para gusto humango kung ka nga sa hirap. Which is, hindi na ngayon yan. Marami ding foreigner ngayon na kasing katulad lang din natin ang kalagayan, no? Lamang lang sila dahil ang bansa natin talaga namang less ng opportunity at yung pera nila pag dinala rito ay times talaga, no? Pero kung kalagayan ng pag-uusapan, hindi naman din lahat ay hirap hindi naman lahat ng babae ay humahangad din na maasawa sila dahil para mayahango sila sa hirap. Ako hindi ako mayaman, no? Hindi ako mayaman na tao. Pero hindi ko inuutosan ang mga anak ko mag-asawa kayong foreigner para humango tayo sa hirap. Hindi. May anak din kasi akong may karelasyon na foreigner eh. At professional yung anak ko. Ngayon sabi ko, naku, yan ang dadalhin mo rito sa Pilipinas. Sasabihin na naman sa'yo ng mga tao, may isang kababayan tayo yung humango sa hirap dahil may puti na siyang asawa. Anyway, boyfriend pa lang naman yun. Pero ayaw kong ganun ang magiging mindset ng mga tao. Kasi hindi naman lahat ng Pilipina, nag-asawa ng puti, ay hanguin sa hirap yung pamilya, hindi. Ang akin, magsyota kayo dahil nagmahalan kayo, mag-asawa kayo. May sarili ako, diskarte sa sarili ko. Ngayon, kung tutulungan ako kunwari na mag-asawa yung anak ko ng foreigner, kung tutulungan mo ako, well, good. Pero bago niya ako tulungan, sasabihin ko, huwag mong bawiin to, ha. Bigay ito. Hindi to hiningi sa'yo, ha. Ganunin ko siya. Kasi bakit? Ayaw ko balang araw pagkakuan, isasabihin mo sa akin, ang lakas manghingi yung magulang ng asawa ko. Hindi ko gustong ganun. May sarili nga akong diskarte. Hindi ako mayaman, guys. Pero kung nakakakain ako, wala akong trabaho. Pero nakakakain ako. Dahil may prinsipyo ako na tao. So ayaw ko lang doon sa salita ni Ato na ibigay mo na yung mga foreigner na yan, na mga puti sa mga bisdak nating kababayan. Huwag naman, pre. Hindi lang naman Bisaya ang nagumagawa niyan. No. Well, may kwan ka. Wala naman sa akin yon. Kung papatulan mo ako, bibigyan mo ako ng reaction video sa kwan na to, pero hindi naman ako sikat. Hindi mo ako pagbibigyan ng halaga o kaya atensyon. But kung bibigyan mo ako ng kwan, sana, next time, huwag kang magbanggit ng kwan. Gano'n na i-generalize mo yung lahi nating mga Bisaya or Ilocano or mga ibang lahi. Huwag. Kasi ipaubaya mo na sa mga babaeng gusto mag-asawa ng foreigner. Ganun dapat. Hindi yung bisdak. Kasi para mong minaliit ang salitang bisdak. Bisayang dako. Mga Bisaya, minamaliit mo. Which is, papalagan ka niyan. No? Papalagan ka. Well, peace, ha? No, peace tayo. Social media, marites ng social media. Bye-bye!